Hi guys! Welcome to Ate Custom Vlog. Today, nandito tayo sa 2024 Manila Auto Salon. So mga aftermarket car lovers, I think kailangan nyo punta itong car show namin. Today is November 15. So you still have 2 days, 16 and 17. Para makakita nyo, alam mo halos sa mga mahihilig sa auto sa Pilipinas, I think nandito yung mga magagandang kotse sa aftermarket. So, ano bang in-entry ng Atoy Customs? Umpisahan ko muna to sa mga upuan natin bago ako umikot sa mga sasakyan na to. We have our PWD wheelchair lift. So, itong PWD wheelchair lift natin, ito yung walang gulong para sa mga pasyente kailangan pang maglakad o nahihirapan lang umakit ng van. Ito ang kailangan. So, mga PWD naman na hindi na makalakad, ito ang kailangan. Meron siyang gulong, natutulak siya palabas. At hindi ko na i-demo kasi nasa vlog naman natin, different vlog natin ito. And then, we have the Atoy headrest. So, ayun, di-launch na namin yung car show. Ito para sa may mga Toyota Tourer or Grandia. Ito yung difference, oh. Pag umupo ka sa original, lahat na may original na may Grandia, pag upo ka, di ba parang hindi ka makakatulog eh. Kahit anong balik-baliktarin mo, ang hirap eh. So, pag umupo ka, dito sa Atoy headrest, dama mo talaga yung komportableng headrest na to. So lalabas na to ngayong November. So ngayon sa car show, pinakita lang namin na yung mga actual prototype product namin na minamass production na ngayon ng Eurotex foam. So, ito naman yung upuan na pag meron kang Toyota GL or Toyota Tourer, gusto mo palitan ng captain seats, ito naman yun. So tingnan mo yung kulay ng leather ng original at saka Atoy Customs. Halos perfect na namin yung kulay. At the same time, we have the Atoy headrest din. So pag bumili ka ng captain seats namin, kasama na yung Atoy headrest. So nagtitilt to, matigas na pagbago, pero yan siya. So next naman, we have ito yung like una kong promote, the Super Grandia na headrest, which is, ito medyo nakarami na kami ng benta nito. So may Super Grandia na medyo modelo, ito yung headrest na kailangan mo. So next, we have the LC200. Marami nang tatanong sa mga LC200. Ito yung upuan na second row sa likod ng passenger. So hindi ba kapag may LC200 ka, natutulog ka lagi na nandito. Ito yung glass. Ito yung kasi hindi komportable yung headrest mo. Pero pag naka-Atoy headrest ka, makakatulog ka na talaga sa biyahe mo. So bahala ka kung saan ka komportable dahil nagtitilt nga to. So yan yun. Ngayon naman, we also have the Ford Toyota LXB. Ito, same thing. Komportable ka. Tapos, ito naman, sa Hyundai Starex. So, ang dami kasi may Hyundai Starex. From 2008 to 2018, marami ang may Starex. Gumawa rin kami ng mold ng Hyundai Starex. Nagtatanong yung mga tao, bakit panay Toyota lang ang ginawa namin? Well, huwag tayo magmadali dahil inuna ko lang yung Toyota kasi siya yung pinakamarami sa market na sasakyan. So, syempre, medyo conservative kami. Medyo mahal kasi ang isang mold. So, per unit, you have to do different molds. Sa Toyota pa lang, meron na kami 5 molde. Hindi pa kompletong line-up ha. So, sinusubukan muna namin yung mga sasakyan na alam namin na medyo marami na ang meron. Kaya, inumpisa namin more on Toyota. So, ganun. Pasok naman tayo sa kotse naman. Ano yung mga in-entry natin? So, guys, we have our Honda Civic FD. So, tingnan nyo gaano kaganda to. Pakita mo yung hood natin. From the hood to the bumper. So, hindi ko na ma-mention lahat ng sponsor natin. Pero, kitang-kita naman sa auto na to. Sino ang mga sponsors natin. At saka, well, these guys. Guys, ito pala. So, November 23 and 24 sa Clark Endurance Race. Last race na namin. So, out of 23 teams, so far we're on the top 3 right now. So, crucial yung last race namin sa 23 and 24. Anything can happen. So, this is our circuit endurance race car. And then, iba pa yung drift car ko. My drift car is Skyline R34 na 4-door. Pero same yung livery niya. Ganun na ganito. So, next we have our trailer. Itong trailer na to, it's made of fiberglass 100%. So, ang loob niya ay aluminum. So, tinanggal ko muna yung pintuan, nilagay ko muna doon dahil ginawa naming storage or office itong sa car show. Pero pagdating sa racetrack, lagay ito ng mga gamit.
anything na gamit namin. So, pag sa racetrack, tatanggalin namin yung gamit. Pwede siya maging lounge, pwede siya maging bedroom, pwede siya maging meeting room, pwede siya maging bihisan, anything. So, it's 100% local. So, made by Atay Custom. So, even yung mga ilaw niya, ito yung mga markers niya, lights niya, tapos, pati sa harapan, meron din siyang chassis number. This one is registered. May papeles, meron siyang aircon na 0.6 horsepower. Tapos ito yung sa power outlet namin na sinasaksak para mabilis. Next, we have the Artista van. So, umpisa ko na sa likod. Ito ang Artista van. So, tingnan nyo, ito yung toilet. So, ito hinihila yung, we use Dometic, which is the top of the line portalet. Tapos, ito yung from the likod. So, sa likod, meron siyang 2, 4, 6-seater siya sa loob. So, guys, tingnan nyo, gano'n ganda. From TV, center console, up to the upuan, overhead cabinet, and then naka-bubble top siya para kahit na 6-footer ka. Ako di ako 6-footer, pero yan, nakakatayo ako. So, nakakalakad-lakad ka. We have the overhead cabinet. Yan. Tapos, we have the sound bar, lightning na iba-iba. So, alam mo yung feel ng itsura ito? Sobra kang parang bonggang-bongga talaga. So, we do build and sell. So, like this one, Ford Transit. Bumibili kayo ng Ford Transit na less than 10,000 kilometers. Like this one, nabili namin 10,000. Yung 11,000 na dahil inaayos-ayos namin. Pina-perfect namin para pag may mga buyer na ayaw na mag-intay, pwede na agad bilhin to. So, next, we have the entrepreneur light A. So, kung ikaw ang entrepreneur, gusto mo lang at 1 million, meron ka ng food truck, ito yon. So, hindi naman kiato yung buong 1 million. So, the price of drop side is 650,000 plus LTO, TP, plus 20,000. So, 670. So, kung 1 million minus mo ng 670, it's about 330,000. Tama ba? 330 to built namin. So, ito na yung tsura niya. So, kung gusto mong option na may aircon, pwede rin naman. So, yung kaha na ginagawa namin, 3 inches ang insulation niya para hindi siya mainit. Kahit anong tirik ng araw mo, magandang-maganda siya. Tapos, kung mapapansin nyo yung mga panels namin, walang putol. Tignan nyo dito Okay. So, itong panel namin, this one is not 4x8. So, buong panel namin walang hiwa para maiwasan mo yung leak at saka maiwasan mo yung linya na pangit. So, ngayon kinakapitan pa lang namin ng sticker. So, we have, we always have 3 units of this one para kung gusto mong bumili at ayaw mo maghintay, pwede nyo bilhin ang ready stock namin. So, ito yung itsura. Ito naman storage niya. Yung loob, pasilip ko lang sa inyo. So, even the bumper is customized by Atay Customs. So, it's a fiberglass panel na mayroong mga third brake light. So, yung original na mga lights niya, minake sure namin na pasok na pasok. So, ito yung mga kalat ng boys ko, yung mga gamit namin, nakatago dito. So, ito. So, storage, malaki. Meron kang lababo. Yan. So, may exhaust. So, ito, nakakatayo ko dito. So, meron kaming version na ito yung pinaka-wide na window. This one is about 6 feet yung wide. Meron rin kami 5 feet. Depende lang kung ano ang gusto mong lapad. So, ito, prep table. Ito naman, ito yung activity na table. So, next, we move on to the last customization na ginawa namin. So, yung last na ginawa namin, hindi pa tapos. Ginawa namin shop itong car show. So, okay lang, huwag kayo tumakbo, boys. Sa harap natin umpisahan. So, pagod na ako. Hinahabol ko lang dahil papatayan na kami ng ilaw eh. So, this is a Ford E150. 2005 Ford E150 na ginawa kong jeep. Kasi diba phase out na mga jeep sa Pilipinas. Nagiging modern jeep na. So, binubuhay ko lang yung old school saraw look. So, nahirapan ako maghanap ng kabayo na to. So, ito yung pole na to. Ito yung bumper. Kulang pa nga ako ng fog lamps na 3. Tapos ginawa ko customized grill, customized headlight. So, ito yung team natin. Hindi pa siya tapos, pero
makikita mo na pop out tong window na to. Itong window to na pop out to. So, kung gusto mo product sampling or gusto mo any activity na bubukas mo siya. Pero, ang ilalagay talaga namin, lalagyan rin namin siya ng TV. Itong sukat ng framing na to, it's about, pasok na pasok ang 75-inch na ordinary TV. Wala kasi ako pambili ng LED na activation. So, ito, tapos etong blinds, gusto pala pasalamatan ang si Abraham. Nakalimutan ko, BB Blinds, ABB Blinds. So, ito pag sinado mo to, sarado ko ha, teka. Pag sinado ko to, blackout siya. So, na-imagine, ibig sabihin, blackout siya. So, kung binuksan mo siya, ganyan siya. So, tapos yung TV lalagay namin. So, para habang bumabiyahe ka, meron kang advertising. Sa loob, di pa ako tapos dito. Pero meron kaming sofa bed. Itong captain seat na to, nagsiswivel to. So, pwede ka mag-meeting harapan or i-date mo yung mga partner mo. So, lunch, kung gusto mo i-surprise yung partner mo, lunch date. Kunyari sa trabaho ka na sa Makati ka, 12 to 1 lang ang lunch break mo. Gusto mong birthday ng partner mo, pwede mo siyang i-surprise with this van. So, ihanda mo na yung pagkain na gusto mo. So, we have an independent aircon na window type para hindi nakatakbo yung makina. So, meron kayong intimate moment pag may celebration or may occasion. So, guys, next vlog na lang siguro marami pa akong ipapakita. Pero sa ngayon, gusto ko lang i-share sa inyo ngayon para maimbitahan ko kayo pumunta dito sa Manila Auto Salon sa SMX para makita nyo. Pwede sa display na Ate Customs, ang daming nagdi-display dito na maganda. Well, syempre, mga famous Alex Isip, Angie Kings, JCB, mga old school na kakilala ko yan. Si Aika, sila Joel Pedro, sila Royce, and many more. At saka, syempre, wag natin kakalimutan ang Concept One Wheels. Pag nakita mo yung Beetle nila, hindi lang makatakbo ngayon, pero pag nakita yung Beetle nila, napakaganda. So guys, hinabol ko lang itong vlog na to para ma-share ko sa inyo ngayon. Para makapunta pa kayo last 2 days ng car show namin. So guys, gusto ko lang pasalamat ng lahat ng viewers. Tsaka request lang, sa mga hindi pa nakasubscribe sa channel namin, paki-subscribe naman, please. And then, i-like nyo na rin, para lang, malaking bagay kasi sa amin pag nagsasubscribe and like kayo, para makita rin syempre ng madlang people kung gaano kaganda ang gawa ng local customizer na puro kathang isip ang gawa natin. So guys, I hope na gusto niyo itong short video natin at saka lagi yung tatandaan, everyday is a blessing. Like ko sinasabi yun kasi may hugot ako. Ako mismo may hugot ako na parang, lagi kong pagmamalaki. It's all by grace. Baga, all glory to Christ Jesus. At saka lagi yung tatandaan, Jesus loves you and God bless. Okay guys, baka magtampo pala itong light ace na to. Nakalimutan ko ipakita itong light ace na to. So, kwento ko kayo about itong light ace na to. Itong light ace kasi na to, like ko siya sabi, hindi mo kailangan bumili ng mahal na sasakyan para magkaroon ka ng camper van. Ang kailangan mo lang talaga dyan, diskarte. So, katulad itong light ace na to, this is a 700,000 Toyota light ace van na panel van. So, like ko pinapakita sa vlog, kinapitan namin ng body kit, tapos salamin. Ito hindi siya salamin fiberglass siya, para lang blackout sa loob niya. Mamaya ako kwento kung bakit. Naka-hydraulic siya, air suspension siya, vinyl frog sticker, pero syempre, naka Black Rhino wheels ako at saka Falcon. Alam mo itong Falcon tires na to, sobrang happy ako sa performance ng Falcon tires. So talagang support ako kay Falcon dahil napakaganda ng goma niya. Hindi ko na kailangan i-explain sa inyo, sa ibang vlog ko na lang. And then, itong tent na to is 100% local made. So, Ate Customs design. Pag nakababa siya, para siyang may spoiler. And then, nilagyan ko ng ito, yung pop-out window. Tulad dito, binili ko lang to sa online. Itong pop-up door na to, window na to, it's only about 400 plus pesos sa 500 pesos lang. Pero ang ganda Tapos, dito yung pasukan niya, meron kaming hagdan na para umakyat siya dyan. Tapos,
Same thing, meron siyang bukasan dito. Tapos ito lagi natatanong sa amin, bakit raw ako gumawa ng itong butas na to? Itong butas kasi ito, cabinet and cabinet, sink, ito, clean and dirty water, bukasan, freezer and ref, storage. So itong purpose ito, para kung may kakwentuhan ako dyan, makakaupo ako dito na hindi mauuntog ulo mo. Kasi sa litang light is, kailangan mong i-maximize lahat ng dapat maging functional lahat ng space mo para hindi sayang. Tapos lahat ng ilalim nito ay storage. So tiyatago mo lahat ng gamit mo dyan. Tapos dito naman sa side, ito yung LED panel lights namin. So original design rin ng Atay Customs. Tapos ito, pwede mo siyang i-abante. Pag inabante mo siya, pwede mo parang ihiga na sagad para maging kama. Yan o. So, ganyan lang muna. So, pwedeng matulog dito 2 tao. Tapos, andyan yung paa mo. Yung gitna niyan, meron kaming cover dyan, hindi lang namin nadala. So, karamihan kasi na gumagawa ng camper van sa Light Ace na nakita ko online, puro nasa likod yung tulugan. Sabi ko, gusto kong maiba. Na-challenge ako, paano ko ba gagawin iba at the same time functional? So, yung dead space sa harapan, ginawa kong functional na pag nilagyan mo ng cover, patungan ng paa mo, and then ito yung tulugan. Tapos sa likod, para habang may natutulog dyan, pwede ka na gumawa ng activity mo dito. Di ba? So, ito yung Light Ace. So guys, medyo nasisita na ata kami. Pinapauwi na kami, pero kailangan ko lang tapusin itong vlog na to para kung gusto nyo makitang live baga parang in reality to mga gawa ng Atay Customs. Ito, hanggang bukas pag tumingin kayo, baka ginagawa pa rin. Pero nakakatuwang project to. So guys, again, thank you again. At saka, salamat sa mga viewers natin, sa mga hindi pa nakakapunta. Puntahan nyo itong car show na to. Hindi masasayang oras nyo. Talagang sulit na sulit. Kahit ako, sobra pa rin akong excited sa mga nakikita kong gawa ng mga kapwa ko Filipino customizer. So guys, again, thank you for watching and always remember, Jesus loves you. God bless. Peace.